mga miyembro. That separates them because they consider it as power over their followers, that they have higher learnings, higher knowledge, mysterious in nature na hindi nila pwedeng i-share. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Ang atas ng Diyos sa Biblia is to preach the word. Ituro ang buong katotohanan. Na wala kang ikinukubli. Kaya alam niyo mga kasama, lahat ng bagay na aking nalalaman ay sinisikap kong ituro. At patuloy akong nag-aaral dahil marami pang dapat tayong matutunan. And by the way, to know is not to learn. Knowing is not yet learning. Learning takes place pag ating ipinamuhay na ang salita ng Diyos. Kaya bakit ba lagi tinuturo yan sa Bible? Kasi hindi naman natututo tayo eh. Halimbawa, yung salitang walking by faith, not by sight. Mahirap na aral yan. Tayo, nakatingin tayo, ang tamad ganito mag-isip, ay, makulimlim. O di kaya sabihin, naku, baka mayroong leon dun sa bukid. O baka may cobra, hindi na lang ako magsasaka. Wala talagang mangyayari. Bakit? Yun ang isip ng tamad. Ang problema talaga mga kasama ganito, yung ating pag-iisip. Yung ating pag-iisip, sabi ng Bible, by the renewing of, that he may be transformed by the renewing of your mind. Mabago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Alam pa ninyo mga kasama, na ang ignorance, yung pagiging ignorante, sa marami pamantayan ng buhay? Understand my statement. Ignorance to some is the basis of their life. On how they live. Yung wala kang alam. Mahirap yun. Mahirap yun mga kasama. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kawalang kaalam. Kanina po, maaga po akong nagising and I was preparing a message. Ang nais ko po sanang ituro ay yung Exodus chapter 14. Ang awit ni Moses. Buksan po ninyo sa mandali. Ito po sana ang gusto kong ituro. Ito po yung pangyayari na sila po ay chapter 15, the Song of Moses. Ito'y awit ng pagsamba at papuri sa Diyos matapos silang hindi lamang makalaya sa Ehipto, and finally, nung buksan ng Diyos ang dagat pula. Isipin po ninyo, you know, it is very exciting. The first time I heard about the crossing of the Red Sea, sila ay corner na, sila ay wala nang matatakbuhan. Sa likod nila ay ang wilderness, ang mga kabundukan, at sa harap nila ang Red Sea, saan sila tutungo. And God, by the power of His might, divided the Red Sea. Bigyan ko kayo ng isang mangkok na tubig. Meron bang mangkok dyan? Ito. Sige. Lagyan mo ng tubig, bro. Hindi ako nagbibiro sa gagawin natin. Okay. Kahit wala akong pera, bigyan ko ng 2,000. Sino man ang makahati nito sa dalawa, lagyan nyo ng uwang. Yung tubig na ito ba, isang kwan? Subukan mo, alin? 2,000. Basta tuyo yung kita, ha? Sister Ligaya, gawin kong 5,000 sa'yo. Oh. Gawin kong 5,000. Hatiin nyo lang. Marel, pahingin muna ako ng 5,000. Meron ka ba dyan? O bigay nyo yung Gcash nyo sa akin, padadala ko pag nahati nyo ito. I am just trying to illustrate that it would take the mighty power of God. Ito nga, hindi natin kaya eh.
Oh, lit-lit itong mangkok na ito, kaunti tubig, pinapahati ko lang. Ikaw, Lian, baka gusto mo, pambili ka ng make-up. O 5,000 na. But the fact of the matter, liquid ito eh. Pero ang ginawa ng Diyos, hinipan niya sa magdamag ang Red Sea at ito'y nahati. Kaya dito po sa Exodus chapter 15 ay nagwalay ng papuri si Moses. Naisip ko po ito ang aking ituturo sa inyo dahil dapat po umaawi tayo ng papuri sa Panginoon sa tulong na kanyang ginawa. Dapat Diyos ang bibigyan natin ng papuri. Sinabi niya rito, then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horses and his rider hath he thrown into the sea. The Lord is my strength and song. He is become my salvation. He is my God. I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war. Ibig sabihin is a warrior. The Lord is his name. Hanggang sa dulo po. Pero alam niya, habang pinag-aaralan ko, kailangan simulan natin sa simula. Naisip ko nga po na napakabuti nitong pag-aaralan natin. Ang pamagat ng ating pag-aaralan natin sa umagang ito ay the story of God's people. Ang kasaysayan o kwento ng bayan ng Diyos. Ang kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang sumulat po niya ay ang Diyos. Sa bawat istorya ay meron pong nagsulat. At ang nagsulat, ang may likha, ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo, kanina nga po, habang ako'y naghahanda, naisip ko, meron kasi akong pupuntahan na isang grupo ng mga tao sa Adelaide, Australia. Pero pag-pray po natin kasi malayo po yun sa Melbourne. Kausap ko yung aking pamangkin. Kasi nung malaman nila sa kabilang airport ako bababa, sabi ng asawa ng pamangkin ko, malayo po yun, uncle. Sabi ko, alam ko. Pero huwag kayong mag-alala, ako ay nag-rent na ng kotse, magdadrive ako papunta sa inyo. Sabi sa akin uncle, alam mo ba na right-hand drive dito? Sabi ko, alam ko yan. Matagal ko nang pinaghandaan yung right-hand drive. Of course, maraming disgrasya doon, mga turista. Nagkakamali sila eh. Nakakalimutan nila na dapat sa kabila, pag ganito, di ba yung kalsada natin, left hand, nandito yung island. Pag ganyan. Okay? Pero pag right-hand drive, dapat yung island nandito sa kanan. Kaya you need to change your mind. Kasi ang natural ko talaga, left hand. I will be going against to what my natural way of driving. Sabi ko matagal ko nang pinag-isipan because several years ago, I have an invitation sa Sydney para sa isang pastor's conference. Hindi ako tumuloy for one reason, bunggo sa schedule ko sa US. Pangalawa, hindi ako makakapag-drive dito, hindi ako handang mag-drive. That was several years ago. Ikinasal ang pamangkin ko, mga 3 years ago, I was also invited to come. Pero again, I did not come because nag-aalala ko, I cannot drive in Australia. Hindi pa ako handa. Kaya for the past several days, even years na rin, lagi kong inihanda ang aking sarili. If I am going to drive on a road na right hand ang driving,
I need to be prepared. So, those are the things na dapat ko pong paghandaan. Titingnan po natin, alam niyo, talagang kailangan natin ng maraming mga manggagawa na able to do the work. The story of God's people was written by God's hand. Now let us start this morning, the beginning of the nation of Israel. Ang panimula ng bansang Israel. Yan po tayo magsisimula ngayon. Paano nagsimula ang bansang Israel? Ang bansang Israel, mga kasama, ay hindi nagsimula na walang kinalaman ng Diyos. Nagsimula ang kapanganakan ng bansang Israel nung tinawag ng Diyos si Abraham, the call of Abraham. Tingnan po natin, mga kapatid, ang nakalagay sa utos ng Diyos kay Abraham in Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Okay? Now the Lord said to Abraham, go forth from your country, nailagay ko po sorry po. Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Alam niyo, nang sinabi ito ng ating Panginoon kay Abraham, listen carefully, he was already an established businessman in the city of Ur. Okay? Siya po ay isa ng matatag na negosyante. Alam nyo, ang pagninegosyo, mga kasama, ang matagumpay na nagninegosyo, ang katotohanan niyan, makikita mo lang talaga na kumikita na ang iyong negosyo in the next 5 years. Kahit sa pagpapastor. Hindi mo masasabi na ang iyong pagpapastor ay matagumpay na hanggat di mo naranasan yung 5 taon. Kasi it takes time to build relationship. Again, nandiyan uli yung salitang relationship. It takes time to build relationship. Kaya si Sister Mariel, huwag siya madi-discourage. Ng aming negosyo ay kung hindi man deficit or lugi, break even, pantay lamang. Kahit yung may-ari po ng lupa na aming inupahan, siya mismo nagsasabi, it takes 5 years. Ilang taon na tayo? 3 years. May 2 taon pa. May 3 years na, tama? Okay. 3 years sa August. So, minsan, naisip ko, ipasara na yan. So, ang sabi rito ng Panginoon, iwan mo ang iyong bansa, your country, iwan mo ang iyong mga kamag-anak, iwan mo ang bahay ng iyong ama, sa lupaing ipapakita ko sa iyo. God never said kung saan siya pupunta. As you walk, I will unfold the land which I will give you. That is faith. Tayo mga kasama, we have this attitude. Gusto natin makita na natin ang dulo. Ayaw nating, alam niyo, hindi ganun ang walking by faith. Walking by faith is just following the will of the Lord. Ang sundin lamang natin ang utos ng ating Panginoon. Look at the promise. Ang promise ay ito, and I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in all the families of the earth will be blessed. Ang sabi ho rito, gagawin kitang isang dakilang bansa. Hindi isang barangay, hindi isang lungsod, kundi isang malaking bansa ang pangako ng Panginoon. Will Abraham believe this great promise of God? And I will bless you. Pagpapalain kita. Nung nakaraan, pinaliwanag ko sa inyo, nung ako nagturo doon nung isang araw, last Thursday, nang ibig sabihin ng pagpapala, ikaw ay magiging masaya, ikaw ay magiging mabuti, ikaw ay magiging masagana, ikaw ay lalaki. And that's the promise of the Lord. And He shall be a blessing and make your name great. And make your name great. Magiging dakilang iyong pangalan. Alam po ba ninyo, there are 4 great religions in the world. Meron pong 4. Judaism, Christianity, Islam, at Hinduism. Okay? Yung 3 yan, mga kasama, lahat kinikilala si Jesus, ang Panginoong Diyos. Kinikilala. Kinikilala ng Judaism,
si Yahweh. Ang Kristiyano, kinikilala si Yahweh. Ang Islam, kinikilala ang Diyos, si Yahweh. Ang Hinduism, kinikilala din, pero paniniwala kasi ng Hinduism, milyon ang mga Diyos. Isa dyan ang Diyos ng mga Kristiyano, ng mga Muslim, at ng mga Hudyo. Isa lang kinikilala ng Diyos ang tatlong malalaking reliyon. Nangyari yung sinabi na pa, and make your name great. So shall you be a blessing. Magiging pagpapala ka. Listen carefully. Ito ang isang bagay na nakakaligtaan natin kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Lagi kong sinasabi po sa inyo, gawin ninyo, bigyan natin ng dahilan ng Diyos na pagpalain tayo. Ano yun? Pag pinagpala ka ng Diyos, pagpalain mo yung iba. Hindi yung sarili mo lang ang iyong pinayayaman. You are not blessed to enrich yourself. You are blessed to bless others as well. Kaya dito sa mundo, sa Pilipinas na lang, only 70 families control the national economy. Kaya nga, maging tapat tayo, pag pinagpala tayo ng Diyos, share your blessings. Give opportunities to others. And so you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in all the families of the earth will be blessed. Alam niyo yung katuparan? And all the families of the earth be blessed. Nangyari ito when Jesus Christ died on the cross of Calvary, shed His blood for our sins. He was buried, and the third day He rose again. Jesus is the fulfillment of the promise that Abraham will bless all the families of the earth. Now, the command obeyed and the promise fulfilled. Alam po ninyo, ang pagpapala po ay ating mararanasan o yung pangako ay mararanasan natin kung tinupad natin ang utos. Understand this. When the command is obeyed, then the promise will be fulfilled. Nag-utos ang Diyos, sinunod natin. Ang pangako niya ay matutupad. Marami sa atin, hindi naman tayo sumusunod, but we demand from God the fulfillment of His promise. Nagrereklamo tayo, sinasabi natin, kapos kami sa buhay. Pero ano pong sabi ng Diyos? Ask and it shall be given you. If you don't ask, you will not receive anything from God. There is a command. Obey the command, and the promise will be fulfilled. Amen? Huwag natin kalimutan yan. Huwag natin kalimutan. Verse 4, then came he out, Acts 7:4, of the Chaldeans and dwelt in Charan, and from thence, when his father was dead, he removed him into this land wherein he now dwelt. Now, hindi ko po nailagay yung unang mga talata for brevity of time dahil sa ikli ng ating oras. Pero ang sinasabi ko roon ganito, nagsalita na ang Diyos. Pero itong si Abraham, partially, yung bahagi lamang ang kanyang sinunod. Nanatili siya sa Haran. Hinintay niya ang kanyang tatay na sa Tera mamatay. Are you following me? In other words, the case here in Acts 7 verse 4, ang sinasabi ni Abraham dito, si Stephen ang nagsasalita rito, ang nangaral, ang sinasabi niya, hindi naman totally sinunod agad ni Abraham. Bakit? Siguro ang tatay niya ayaw. Kasi ang sabi rito, when his father was dead, he removed him into this land wherein he now dwelt. Doon lamang po siya umalis at sumunod sa Diyos. Let me throw this question sa mga magulang. Are you the cause of delay for your children to follow the Lord? Husbands, are you a cause of delay for your wife to follow the Lord? Wives, are you a problem that you cause your husband to delay his obedience to God? By the way, ang ibig sabihin ng pangalang Tera is delay. Nung namatay na si Tera, the father of Abraham, doon po siya sumunod na sa Panginoon completely.
Pagdating di umalis na po siya, he was 75 years old. Tandaan niyo po 75 years old. Pakibasa sa mga Unyok, 12:4 ng Genesis. Pakibuksan niyo po. Para hindi po. Kasi may mga information na gusto ko pong tandaan ninyo para ma-appreciate natin, yun bang pangako ng Diyos, agad tinupad ng Diyos. Okay? Ilang taon siya Unyok? Genesis chapter 12. So Abraham parted as the Lord spoken unto him, and God went with him, and Abraham was 75 years old, but he parted from him. Okay. Tandaan ninyo. Ilang taon, Brother Francis? Tandaan pa ka ba, Brad? Yun, 75. Okay. 75 years old. Mariel, 57 pa lang. Okay? Na magiging bansa siya. A great nation. Amin, isa lang naman hinihingi namin. At the most, 2. Now, the next, gusto ko pong makita po ninyo nang siya'y sumunod na sa Panginoon sa Genesis chapter 15, the prophecy about the sojourn of Israel in Egypt. Paano napunta ang Israel sa Ehipto? Now, 430 years or hundreds of years, rather, I'm sorry, not 430 years, kundi hundreds of years bago matupad po ito, humula na ang Diyos. Sinabi niya ng kanyang plano kay Abraham. Ibig pong sojourn, yung temporary stay ng Israel sa Egypt. Genesis 13 verse 15. 13 to 15. And he said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land. Kasi sabi niyo, wala akong anak. Pero ito po ang sabi ng Panginoon. And he said unto Abraham, know of a surety, ibig sabihin tiyak ito, that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them for 100 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance, and thou shalt go to thy fathers in peace, and thou shalt be buried in old age. Now note the content of the prophecy. Pansinin po ninyo ang laman ng prophecy. Listen to this. Ang prophecy po ay ang kapahayagan ng Diyos kung anong gusto niyang mangyari sa hinaharap. Hindi by accident. I told you a while ago, the story of God's people was written by the hand of God. Una, they will be strangers in a land not theirs. Dapat mong malaman na may katiyakan ang iyong anak ay magiging banyaga sa lupaing hindi sa inyo. Number 2, Israel will serve the Egyptians. Egypt ang tinutukoy dito, as you would see later on. Number 3, they will be afflicted for 400 years. Hindi ko po na ilagay ito. Hahatulan ng Diyos ang Egypt, and then afterwards shall they come out with great substance. Nang umalis po ang mga Israelita sa Egypt, mayaman po silang umalis. Sabihin ninyo ay ninakawan nila mga taga-Egypto kasi nanghiram po sila, nangutang sila Hindi na sila nakabayad dahil umalis na sila. Pero alam niya ang katotohanan. For 400 years, they served and labored for the Egyptians. Hindi sila binayaran. Siningi lang sila ng Diyos. Yung kanilang great substance na dinala, it was just fair and right because they served these people without payment, without salary for 400 years. Pero alam ninyo mga kasama, merong contradiction na sinasabi ang ilang mga kalaban ng Bible. Exodus 12:40, di ba sinabi dito, they will serve 400 years? Okay? Sa Exodo 12:40, now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Di ba magkaiba yun, Jake? Tingnan nyo na maigi. 400 years sa Genesis 15, pero pagdating doon sa Exodo
12:40, 430 years. How are you going to explain that? Akala ko ba ang salita ng Diyos, ang Biblia salita ng Diyos, why is there a contradiction? 400 versus 430. There is a difference of 30 years. Now let me say this to you. There is no contradiction between Exodus 15:13 and Exodus 12:40. Paliwanag ko po sa inyo. Basahin natin ang 15:13. And he said unto Abram, know by surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them for 100 years. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Let us understand this, the difference. There's no contradiction. Yun pong Genesis 15:30 na sinabi na 400 years, the 400 years refer to Israel's stay in Egypt from Jacob's arrival to the Exodus. Ang bilang po ng 400 years ay nung dumating si Jacob at ang kanyang mga anak sa Ehipto. Hanggang sila ay lumabas, 400 years yun. Tanong, meron bang nauna? Kay Jacob, yung tatay na yun di ba? Sinong anak ni Jacob ang nauna sa Egypt? Sino po? Si Joseph. Yung Exodus 12:40 includes the years spent by Joseph, who was the precursor or the forerunner of Israel to Egypt. Naintindihan na ninyo? Nauna si Juan dun eh. Mamaya po, papakita ko po sa inyo. Ito, nandito na pala tayo. Genesis chapter 4, 45-48. Alam niyo mga kasama, sino bang may gusto ng paghihirap? Alam niyo, bago ako magkasakit ng COVID, naalala ko yung awit, thank you Lord for the trials that come my way. Alam ba ninyo, nang marinig ko yun, I was humming the song. Pero pinutol ko, sabi ko, I don't like trials. Who would like to experience trials, hardship in life? But God has a purpose in every trial. And few weeks after, nagka-COVID po ako. Look at Genesis 45-48. Ito na po yung nagpakilala na si Joseph sa mga kapatid niya, umapi sa kanya, nagalit sa kanya, hinubaran siya, binalak patayin, ihinulog sa balon, at ipinagbili na maging alipin. Ito na yung gumawa sa kanya ng kasamaan. Siya ay nasa kapangyarihan na kaya ng patayin o pahirapan ng kanyang mga kapatid na umastang kaaway ni Joseph. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. Ako si Jose na inyong kapatid, na ipinagbili niyo sa Ehipto. Now therefore, be not grieved. Huwag kayong magdalamhati, nor angry with yourselves that he sold me hither. Sipin ninyo yung comforting words ni Joseph. Anong dahilan? Ba't ganon? For God did send me before you to preserve life. After so many years, nagsimula na po ang tagutom sa lupain. 7 taon na masagana at yung 7 taong tagutom ay dumating na. Ang mga bansa ay nagsisipaglakbay sa Ehipto dahil naroon ang pagkain. Walang pagkain sa lahat ng mga bansa except in Egypt. Kaya si Jacob, pinapuntang kanya mga kapatid, ang sabi ni Joseph, sapagkat isinugo ako ng Diyos, pauna sa inyo to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest. And God sent me before you to preserve you as a posterity on the earth, and to save your lives by great deliverance. So it was not you that sent me hither,
of the story of this great will of God, they have been failures in life. Think that people one day, the men after God's own heart failed. Alam ninyo mga kasama, target kasi ng diablo ang mga lingkod ng Diyos. Bumagsak sila. Naging kahiya-hiya sila. Nagdulot sila ng dishonor sa Panginoon. Pero diyan ninyo makikita ang biyaya ng Diyos. Hindi sila iwinaksin ng Diyos, bagko sila ibinangon ng Diyos. Sila ay pinatawad ng Diyos at muling ginamit ng ating Panginoon. Every great man of God, his story is written by God at nagtagumpay because of the grace and mercy of God. Pero ang diablo iba. Wawasakin ka ng diablo. Ibabalik at ibabalik ng diablo. Alam niyo? Kaya tawag ng Bible sa kay Satan the devil, slanderer, mapanira, na laging inaakusahan ang mga banal sa harapan ng Diyos. Pero anong sasabihin ni Kristo? Si Kristo naman ang si Satan ang prosecutor, ang tagapag-usig. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Anong sasabihin ng ating Panginoon? Pag sinabi ni Satan, nagkasala si Jay. Si Onyok nagkasala. Alam niyo sasabihin ng Panginoon, and you will appreciate this. Hindi sasabihin ng Diyos, hindi totoo yan. You know that nagkasala tayo. But you know what Jesus will say? Her sins are under my blood. Forgiven. And I will remember no more. Binayaran ko na yan. Wala na yung kasalanan. Dahil binayaran ko na lang. Pero ang diablo po, yan ang doktrina, ang kasalanan na hindi mapapatawad. Kaya yung mga Christian, yung mga tao na malupit, na pilit ibinabalik ang nakaraan, halimbawa ni Claro, ang nakaraan ni Earl, ang nakaraan ni Brother June, ang nakaraan ni Brother Ronnie, lahat tayo may masamang nakaraan. Sino dito? Ang walang makasalanang nakaraan, pakitaas ang kamay. Pero your life will not be defined by your failure because our failures was overcame by the grace and mercy of God. Ang daming kasalanan yan, Pastor. Ano sabi ng Biblia? Kung saan masagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya ng Panginoon. What a story. I'm so excited teaching this. God sent me before you to preserve a posterity on the earth and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God. Can you imagine the understanding, the knowledge and understanding Joseph had at this point? Hindi kayong nagpadala sa akin. Huwag kayong magdalamhati. Ang naghatid sa akin dito ang Panginoon. Hindi kayo. Ang Diyos at ang kanyang purpose to save life. So now it was not you that sent me hither, but God, and He hath made me a father to Pharaoh, and Lord of all his house, and He hath made me a father to Pharaoh. Can you imagine paano siya itinaas ng Panginoon? Si Pharaoh was the most powerful person in the known world at the time. Ngayon, si Pharaoh ay parang naging anak niya na lang. Bakit? Siya na ang sinusunod ni Pharaoh. Alam niyo mga kasama, ang ama, sinusunod yan. Ang mister, sinusunod yan. And Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. What a story. That was the beginning of the nation Israel. Kaya sila napunta sa Ehipto. And for 400 years, starting from the arrival of Jacob and the rest of the family of Jacob, it was 400 years of servitude.
And he took the mighty hand of God to deliver them from the Egyptian bondage. Kalahati pa lang po ang aking itinuturo. What time is it? It's 8:35. Laban pa ba kayo? If you can promise me that you'll be with me this afternoon, I'll do it this afternoon. Because this is an important lesson. Pero kung wala kayo, tuturo ko ngayon. Sino wala mamaya? Sisihin ninyo ang wala mamaya dahil tutuloy ko itong pag-aaral na ito. Kasi ang ituturo ko ngayon susunod. Ang sunod ko ituturo, the birth of Ishmael. Hindi ba nangako ang Panginoon na magkakaanak si Abraham sa pamamagitan ni Sarai? Sarai pa ho, dati. Ibig sabihin ng Sarai ay princess. Pero pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan into Sarah, nang ibig sabihin ay a noble woman. Let me. Sino hindi makakarating? Mayroong hindi makakarating, I'm going to continue this study. Okay. The birth of Ishmael. Now let me describe at this point the birth of Ishmael. The birth of Ishmael was Sarai's design, not God's. Narito ng isang halimbawa na yung isang babae ay nagplano para sa pamilya, hindi siya sumangguni sa Diyos, na hindi niya tinanong ang kanyang asawa, nagpasya na lang siya, luto na ang plano, pinasunod niya ang kanyang asawa. Now, papakita ko po sa inyo ang sama ng ganitong sistema. The birth of Ishmael was Sarai's design, not God's. Look at Genesis chapter 16, verse 1 to 4. Now Sarai, Abraham's wife, bare him no children. And he was sad. And she was sad. Hindi siya magkaanak-anak. Siguro yun din ang nararamdaman ni Mariel. Pero lagi yung sinasabi kay Mariel, hindi naman tayo Diyos. Ang Diyos ang nagbubukas ng sinapupunan. Kung gusto ng Diyos, buksan na yung sinapupunan, hindi magkakaroon ka ng baby. Pero kung hindi man buksan ng Diyos ang kanyang sinapupunan, ang iyong sinapupunan, the will of God is good and perfect. Di ba? Hindi tayo mapilit sa gusto natin. Ang Kristiyano hindi dapat self-willed. Tingnan po ninyo. Now, Sarai, Abraham's wife, bare him no children. By the way, ano ibig sabihin ng Sarai? Princess. Tandaan niyo yun. Alam niyo, I'm trying to inject information so that you will have biblical knowledge. Ang Sarah, noble woman. She bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Nung panahon pong ito, okay lang to. Meron po siyang isang katulong, isang Egyptian, ang pangalan ay si Hagar. And Sarah said unto Abraham, ito, tingnan niyo, namuno na si Sarah. Behold now, tandaan niyo ideya ito ni Sarah. This is not the idea of Abraham. Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian. And after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, ibig sabihin, 85 years old na siya nito. And gave her to her husband to be his wife. Inanakan niya si Hagar. Siyempre, may papayag bang asawa sa ganun? And she went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. The wife hatched a plan, presented it to her husband, without even asking if it is God's will. And it is pangarap ng maraming babae na sana ang mister ko sumusunod sa aking salita. And by that way, you are trying to say you are better than your head. Can you imagine the body
Giving order to the head. That is an impossible thing anatomically, pagdating sa anatomy. I read a Facebook post that goes this way. Ito yung pinost ni Arman. Babae yung nag-post nito kasi yung may hawak ng papel, may cutics eh. And this is the voice of women. Tingnan ninyo, a husband who always seek, may seek yan, lagyan mo, who always seek his wife's permission before doing something. Ang tawag daw po doon respect. Wrong grammar po nga pagkakagawa. Binago ko na lang, mali pa rin yan. Sige nga, unawain ninyo. Huwag mo munang ilalagay. Komento ko. Sige, kayo mag-isip. Ang asawang lalaki na laging humihingi ng permiso bago gumawa ng anumang bagay, ang tawag daw po dyan ay respeto. Parang tama, no? Patutunayan ko po sa inyo, isang malaking kamalian ito. This quote is a very subtle deviation from sound biblical teaching of preaching. And I will give you reasons why I disagree with this statement. This is not a matter na ako yung lalaki, si Maria yung babae, kaya maninindigan. No, that's not the issue here. Kaya ako di sumasang-ayon dahil na rin sa aral ng Diyos. Alam niyo kung sinabi ng Bible, husbands, submit to your wife. Gagawin ko yun, Maria. Gagawin ko yun. Yun ang sinasabi ng Bible eh. Ito po ang aking di pagpayag. Number 1. God's will and word must be obeyed without asking permission from any persons, regardless of their worth and position over you. Pag klaro sa Biblia ang kanyang kalooban at yung gusto ng Diyos ang kanyang salita, magpapaalam pa ba tayo? Halimbawa, I'll give you an example. Sasabihin pa ba ni Sister Allen kay Brother John, linggo ngayon, sasamba tayo? Sasamba ako ha? Ipagpapaalam mo ba yun? Alam niyo, listen. When it comes to spirit matters, hindi na yan sakop ng mister. Sakop yan ng Diyos. Yung pagsamba, tumutuko yan sa ating spirito. Yung pagsunod sa salita ng Diyos, sakop yan ng Espiritu Santo. Pag may anak kayo nagsabi, Dad, tinatawag ako ng Diyos pumasok sa ministry. Alam ko tinatawag ako ng Diyos, kumbinsido ako, ang puso ko ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Pinagkakatiwalaan ako ng mga tao sa aking paligid, sa aking palagay, yun ay isang katunayan na mayroon akong pagkatawag. Nais kong magturo ng salita ng Diyos. Gusto kong gugulin ang buhay ko para sa Panginoon. Let him go and obey God. Regardless of their worth and position over you. This is the very essence of Ephesians 5:21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Pastor, magpapaalam ka ba sa misis mo? O hindi magpapaalam, kundi hihingi ka ng permission. Payag ka, mag-soul winning ako ngayon. Payag ka mag-Bible study ako. Ang permission kasi, paghingi ng kalayaang gawin ng isang bagay. Ganon din naman ang mga babae. Kung alam ninyo na halimbawa, yung mister mo kuripo talaga, hindi marunong mag-tights. Naalala ko tuloy isang kwento, yung mag-asawa, ang mister, ibinibigay niya yung misis pala,
ay yung mister hindi nakapagtabi ng tithes. Nang malaman ng misis, may hawak siyang pera, hindi sila nagtagma ang kanilang isip. Yung budget nila throughout the week, hawak ni misis. Dahil marami siyang dala-dala, ibinigay niya doon sa mister niya. Akala ng mister niya na yun ang kanyang tithes, na ibigay niya lahat. Kaya biglang nagkatinginin ngayon sila nang ibinigay ng mister yun. Sabi ng Mrs. Budget natin yun sa susunod na 7 araw. Kung ayaw maniwala ng iyong mister, alam mo utos ng Diyos. Hindi ka magsasabi, magbibigay ba ako ng tithes? Magbigay ka ng tithes. Ganon din, kung si Mrs. ayaw mag-tithes, ikaw, mister. Alam mo dapat magbigay, hindi mo sasabihin, magta-tithes ba tayo? Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kung si Maria lang tama, siyang sumusunod sa Diyos, at yung kanyang gusto ayon sa Diyos, susunod ako. Papasakop ako. Kung yung gusto ng mister mo, kahit labag sa iyong kalooban, tama ang sinasabi ng iyong mister. Dahil yun ang nasa Biblia, pasakop ka sa mister mo. Yung anak mo, tama. Magulang ka. Submit pa rin kayo doon. Kasi ang sinunod ng iyong anak, kalooban ng Diyos at yung salita ng Diyos. Sino hong may tutor sa prinsipyo ito? Acts 5 verse 28 to 29, mga halimbawa po ito. Sabi ho ng gobyerno, saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? Mga leaders ito ng Israel, ha? Yung gobyerno nagsasabi, huwag kayong mangaral sa pangalang ito. And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Pinuno ninyong Jerusalem ng inyong doktrina at ninais ninyo na panagutan namin ang dugo ng taong ito sa amin. Sumagot si Pedro. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Nakita ho ninyo? Mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. Kayong mag-asawa, magtinginan kayo ngayong gabi. Magtinginan kayo. Sige, kayong mga mag-asawa dito. Sundin natin ang Diyos kaysa sundin kita. Ganun din ikaw. Sundin mo ang Diyos kaysa sundin mo lang ako. Tere, wala ka pang matitingnan. Kasi wala ka pang asawa. Oh, tingnan mo si Nanay Sol, Earth. Lola mo yan. Namamahala din sa iyo yan eh. Alam mo, napakapalad mo, Earth. Actually, dapat hindi na namamahala sa iyo, hindi ka na tinutulungan. Yung sa natural, sa legal, hindi immediate person na responsible si Nanay Sol, pero inaalagaan ka. Kaya masabi ko, alagaan mo si Nanay Sol. Ha? Alagaan mo si Nanay Sol. Sana ho tayo? Matthew 10:37. Pakibasa nga, basahin niyo lahat. Matthew 10:37, go, read. Sabi ng mga misis, wala kang masasabing wife dyan, pastor. Anticipated ko po yan sa mga matatalino magsasabi. Meron bang wife yan, chick? Hindi kasama dyan si Grace. Okay. He that loveth father, nandiyan ang father, nandiyan yung mother, more than me is not worthy of me. Isipin ninyo. Siyang nagmamahal sa kanyang ama at nang higit sa akin. Mabigat yan mga kasama. Manginig kayo, matakot tayo. Sabi ng Panginoon, you are not worthy of me. That is a statement of rejection from God.
He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Siya na nagmamahal sa kanyang anak na lalaki o anak na babae na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Pero ng mga magulang, idol nila yung kanilang mga anak eh. Oh, idol nila. Ay nako, pambihira. Umiinog ang buhay nila sa kanilang anak. Mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. Mag-iingat tayo sa ganyan. Eh sabi, pastor walang wife dyan. Yan, libre kayo. Mali ka. Always remember this. Always remember this. When you study the Bible, you don't just take one verse and make it stand against all others. You get the whole teaching of the Bible. Kahit hindi nabanggit dyan, may papakita akong talata. Mababanggit na kayo. Okay? Basa. Go, next verse. Read. Nandiyan na ba kayo, mga misis? And that's a biblical teaching. Okay? Let me go to an important reminder. Isang preaching pa ho ito eh, pero just proceed. Kasi ayaw ko siya, nandito na kayo mga kalalakihan, mga adult men, dito kayo mga adult ladies. Okay, check mo nga. Ilang miyembro na nakatugay kayo sa atin? Sino-sino yan? Sister Lisa, Reggie, John Harvey, Joy, July, S. Dorothy, Brother Renato, Carlos, and Kay, Pastor Timothy Gabor. Okay. Let me go now to an important reminder to husbands and wives. Listen, wives, submit yourselves unto your husbands. Pasakop kayo. Huwag kayong mauuna sa inyong asawa. Paglabag sa prinsipyo na itinuturo ng Biblia. Alam niyo, si Sister Mariel, ayaw siyang sinasabihan. Ipaalam mo sa akin bago ka may gagawin. Hindi ka gagawa ng isang bagay na kinakailangan kong malaman. Alam niyo, hindi ko po kayo tinitison, pero may tendency ang mga kababaihan na manguna sa lalaki. Ang utos ng Biblia, wives, submit yourselves unto your husbands. Ano po ang standard ng ating pagsunod sa asawa natin? As unto the Lord. Yan yung standard. Nasundin, pasakop ka sa iyong asawa, kagaya ng iyong pagpapasakop sa Panginoon. Do you question God? Do you oppose God? Do you resist God? Abunggo ito sa ating mga ego. Pero let the Word of God transform us and be transformed by the renewing of your mind. Paano nangyayari yan? Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, pagtanggap natin ng salita ng Diyos. As unto the Lord. O, baka gusto nyo naman, maging kagaya kayo kay Nanay Sol. Wala na siyang sinusunod kasi biyuda na. Walang ganitong problema si Nanay Sol eh. Walang problema si Sister Tere sa ganitong talata. Kaya, pasalamat ka Tere. Ay, wala akong ganyang problema. Buti nga kayo. Diba? Pero problema ito ni Sister Ana. Annabel. Problema ito ni Sister Mariel.
Pero sana hindi na problema ni Sister Mariel at ni Sister Annabel, kundi kasiyahan ninyong magpasakop dahil yan ay utos ng Diyos, yan ang plano ng Diyos. Meron po akong tanong dito eh. Why? Why? Alam niyo bakit magpapasakop si Sister Mariel kay Pastor Tim? For Pastor Tim is the God-appointed head over her. Hindi ho kami pantay. Meron mo, alam ninyo, pag pantay ang ulat katawan, tawag doon kuba. Kuba. Gusto mo kuba, Mr. Mo? He is the God-appointed head. Ang nagtalaga dyan, hindi siya. Kagaya din halimbawa, nung tinuturuan ko si Otoy, si Otoy, si Frankie, patungkol sa pagpapasakop sa magulang, sabi ko, Bob, sundin mo yung magulang mo. Igala mo yung mga magulang mo. Yung utos niyan, hindi ko utos, hindi utos ng magulang mo yan. Utos ng Diyos yan. Hahaba ang buhay mo. Tip. Tip. Bigyan ko kayo ng tip. Mga asawang babae. Ang babaeng masunurin, mapagpasakop sa asawa, mahaba mo. Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Sapagkat, alam niyo, sinasagot po yung tanong kong why. Sapagkat, yung pong for dyan, sapagkat yan. Because the husband is the head of the wife. Mga kapatid, do not change the system. Kaya ikaw, Julian, kayong mga binata, ang dapat yung mapangasawa, number 1, Christian. Kukuha ka, Julian, ang mapapangasawa na gwapo lang, bobo pa sa'yo. Mahirap pa sumunod dun eh. Mas malago ka. Mas sumasamba ka. Ang dapat mapangasawa ng isang Kristiyanong babae ay isang spiritual leader na may paninindigan. Hindi pag lumuha na si Julian, so masusunod na lahat ng gusto ni Julian. Diba gusto mo mahabagin? Hindi mo kailangan ng mahabagin. Okay yung mahabagin, pero ang hinahanap na pagiging mahabagin ay mali. Basta lumuha lang, kahit mali ang gusto, susunod si Mister. Kagaya si Samson kay Delilah. Si Samson was the strongest human being. Physically, he was the strongest, but he is a person of weak character. Nung lumuha na si Delilah, umiyak na si Delilah, sinuway niya na ang Diyos at sinunod niya ang gusto ni Delilah. Alam niyo, mayroong mga mister sumusunod sa misis. Alam naman ng mister na hindi na sumusunod ang asawa niya sa Diyos. Pero dahil ang sabi ng mister, kasi gusto ko ng kapayapaan sa aking asawa, I want to have peace with my wife. Listen, but not at the expense of war with God. Isipin mo, lapag na yung misis mo, sinunod mo pa rin. Nang naging resulta, naging kaaway niyo ng Diyos. Mukhang mali kwentado niyo. Yan ang sinasabi ko. Mali ang spiritual mathematics. Alam niyo, sa bahay po namin, I encourage all of them to correct me when I am wrong. To tell me when I am wrong. Mali ang inyong inaakala na mahigpit yan si pastor. At taningin niyo, sige, Andy, ano ka magsinungaling? Mahigpit ako sa inyo? Gusto ko po ng maayos na pamilya. Itinuturing ko itong mga pikit
mulat ang mata ko sa mga pikit na ginawa ko silang bahagi ng aking pamilya. Hindi ko tinuturing si Julia na katulong. Tinuring kong anak yan. Kasi kung hindi ko tinuring na anak yan, hindi ako magtatanong, nasaan na si Julian? Asan na si Julian? Iniwanan niyo na ba ng pagkain yan? This next statement ay sinasabi ko, husband, you're the head of the wife, as a strong reminder. Alam niyo, maraming mister, nalilimot nila ito, silang ulo ng kanilang asawa. Listen to this. Because you are the head, your responsibility is to lead your wife to follow God and His Word. Ito ang sinasabi kong spiritual leadership. Pangungunahan mo ang iyong asawa na sumunod sa Diyos at sa kanyang salita. Konti na lamang po, huwag kayong mag-alala. Ang mahaba pa pala. Pero tatapusin ko po ito. Ano naman ang argumento ng mga babae? Ito kasi payo ko sa inyo mga lalaki. Tayong mga lalaki. Sandali po. May bubuksan akong talata para makita natin ang prinsipyo. 1 Corinthians. Eleven. Okay, look at verse 3. Basahin natin sabay-sabay. Ready? 1 Corinthians 11:3. Ito yung pagkakasunod-sunod ng authority in the home. Ready, begin. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Nais kong inyong malaman na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Tanungin ko kayo mga lalaki. Tayong mga husbands, nagpapasakot ba tayo sa ulo natin si Kristo? Iyon ang ating unang tungkulin. Bago natin pangunahan ng ating misis, tiyakin natin na sumusunod tayo sa Panginoon. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, matatalino ho tayo. Hindi tayo gagawa ng karakarakang mga desisyon na hindi pinanalangin, na hindi isinangguni sa Diyos. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, matalino tayo. Kaya tulungan ninyo mga misis ang inyong mister. Pag nagdesisyon, itanong nyo. Huwag naman lang, ayoko nyo. Mali na naman yung desisyon mo. Hindi, itanong mo, misis, pinag-pray mo na ba yun? Tulungan ng pag-aasawa eh. Ipinanalangin mo na ba yan? Sa tingin mo ba, yan talaga kalooban ng Diyos? Pag sinabi ng mister, hindi pa nga eh. Si Kristo ang ulo mo, dapat ikaw ay sumasangguni sa ulo. Ikaw ang ulo, susunod ako sa iyo. Eh, tingnan mong mangyayari, mga mister. Pinasunod mo ang misis mo. Ngayon pinagpasyahan mo, hindi naman kalooban ng Diyos. Anong pinasunod mo sa misis mo? Eh di yung bagay na hindi kalooban ng Diyos, ano na mangyayari sa inyong pamilya? Does it make sense? O napangasawa ni Julian, ang guwapo talaga, matangkad, dark, tall, and sama. Hindi handsome, and sama. Alam niyo, malaki ang responsibilidad ng leader eh. Malaki ang responsibilidad ng leader. Dahil may sumusunod sa kanya. At ang mga sumusunod, halimbawa ako pastor, tupa kayo. Alam niyo ba ang tupa? Kailangan niya ng pastor.
Ngayon, kung yung tupa mas matalino pa sa pastor, dapat yung tupa na ang pastor. Pero alam niyo ang tupa, masunurin. Yun ang problema, mga kasama. Hope you see this. Your wife should follow you. But be sure, tayong mga husbands are following them. Tama ba? Luis, tinanghali ka ng gising? Sino yung natin mo? Okay. Brother Ronnie, pag sinaksakan mo ba't siguraduhin mo ba may lakad ako bukas ba't Pangasinan? O baka yung kotse naman ni Jeremy gamitin natin? Hindi, okay. Balik na ho tayo. Kunti na lang po, kunti na lang talaga. Husband, you are the head of the wife. Now listen carefully. If the husband is following the Lord and his wife does not, that should lead to a just quarrel in the family. Marapat na mag-away kayo. Mayroong mabuting pag-aaway. Si Ira po, pumapasok na po ngayon. At pinalalahanan ko siya. I do not allow, hindi ho ako nagmamadala, that this is part of my pangangasiwa. Sabi ko, Ira, I do not want anyone riding with you in your except on emergency cases. Pag nalaman ko may pinasakay ka, sino man, tatanggalan kita ng kotse. I need to protect my son. Yung mga liberal mag-utak, grabe naman si Pastor. Kitid ng utak. Hindi ho ako makitid. Malawak po ako mag-isip. And I'm going to use all my authority for the good of the people na ipinagkatiwala ng Diyos. Lead your wife to follow God and His Word. Listen to this. A good and right relationship, husband and wife relationship, mirrors the relationship between Christ and His church. Ang isang mabuti at tamang husband and wife na relasyon ay nagsasalamin sa relasyon ni Kristo at ng kanyang iglesia. Look at Ephesians 5:23 and 24. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Mahalaga yung even eh. Even as Christ is the head of the church. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng babae, kagaya din naman na si Kristo ang ulo ng iglesia. So what happens in the church should be reflected in the home. Sa ating church, it should be Christ as the head, not the pastor. My work is to lead you to know and to follow the Word of God. I am not the boss here. Therefore, as Christ is subject unto Christ, kaya nga, kung papaano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, so let the wives be to their own husbands in everything. My question is this happening in our husband and wife relationship? Meron yung people dyan, papasukin sila rito. Dapat na nandito itong mga to eh. Paalala ko ho sa inyo, church,
Tandaan niyo ito, not to submit to Christ's headship is sinful and harmful. Mga asawang babae, iglesia muna, sa mga miyembro ng church, ang hindi tayo magpasakop sa pagiging ulo ni Kristo ay kasalanan at nakasasama sa atin. Tandaan niyo. Pag hindi tayo nagpapasakop kay Kristo. Gayon din naman, wives, not to submit to your husband's headship has the same effect. It is sinful and harmful. Ang tanong ko lang, is our church submitting to the headship of Christ? And that question should be answered by individual church member. Because if you are not submitting to the headship of Christ, hindi ka sumusunod, 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 sumusunod ka, hati ang ating church. And I would like to tell you this, every church member na matigas ang ulo, mapaghimagsik, hindi nagpapasakop kay Kristo, you are not a blessing, but you are burdening the church. Hindi ko sinasabing sundin niyo ako. Sa sarili kong kagustuhan. Sundin ninyo ako dahil ako'y sumusunod sa Panginoon. If ang pinasusunod ko sa inyo ay salita ng Diyos, it's not my own word. Alam niyo, ganun din sa mag-asawa. If the wife is not submitting to the husband's leadership, you are outside of the will of God. Alam niyo, pag sinabi ko kay Mariel, tigil, dapat siyang tumigil. Tayong mga lalaki, pag nagbitaw tayo ng salita, whenever we say something, you should mean it. Tinututuhanan mo. At yan ang dapat malaman ng mga babae ng ating kanya-kanyang asawa na yung ating binitawang salita ay binigyan natin ng tamang kahulugan. Pag sinabi ko yan ang gawin mo, kasi yan ang tama, gagawin dapat sa sistema. Anong saysay? Yung sinasabi ng Biblia, husbands, wives, submit yourselves to your husbands as unto the Lord. Lagi nyo namang kinakaaway ang inyong mister. Sinasalungat ang kanyang sinasabi. Alam ninyo, ito mga misis ay inyong tandaan. Kung ang sinasabi ng inyong mister tapat at totoo sa Biblia, sumunod kayo rin. Spiritual leader nyo yan eh. God promised Abraham, sorry. Tapos pala ako dyan. Lalo na tayo doon, bro, the consequences of deviation from God's will. Ang mga masasamang dulot pag tayo ay lumihis sa plano at sa kalooban at plano ng Diyos. Anong mangyayari sa atin? Diba? Nangako ang Diyos. Pangako ng Diyos, you will become a great nation. Ibig sabihin, ang pangako niyan, magkakaanak si Sarah, si Abraham sa pamamagitan ni Sarah. Pero dumating ito si Sarai, magaling pa sa kanyang mister, hindi ako nagkakaanak, halika. Meron ako yung alipin ko sa Hagar, anakan mo. He deviated from God's will and plan. Hindi plano ng Diyos na magkaanak si Abraham. Now, you need to understand, that's not God's perfect will.
It was yung nangyari. Nagkaanak pa siya, di kalooban pa ng Diyos. Ang tawag ng permissive will. Tawag ng permissive will, mga kasama. Just give me a minute. Gusto niyo po, yung perfect will, maghintay kayo. Abraham at Sarai, pinangako ko sa inyo magkakaanak kayo. That is perfect will of the perfect will of God. Nagkaanak. Pinayagan ng Diyos, kaya nga permissive will eh. Pakita ko sa inyong epekto, pag ang permissive will ang nangyari, pilit ka ng pilit. Alam nyo po, the night, anong kami papunta na sa VFS, yun po yung tumatanggap ng mga application for, sa visa application sa iba't ibang bansa, sa Makati. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi niyo po kalooban. Hindi ko po ipipilit. Hindi ko ipipilit. Dumating po kami, maaga pa, mga past 1. Ang appointment namin 2:30. Pinapasok kami 2:00. Naghintay kami hanggang 2:45. Nakunan kami mga 3:00. Yung biometrics, sinabit namin. Namili kami ng konting baon ni Mariel papunta ng Quezon, Bicol. Then kumain kami sa KFC. Nang umalis na kami ng mall, binuksan ni Mariel ang aking email. Granted na po. Kahit nga yung aking pamangkin, biglang-bigla, ba't ang bilis-bilis na nabigyan? At ang ibinigay po sa amin ay 1-year multiple entry visa. Maximum stay is 3 months. Ibig sabihin, kung halimbawa, pumasok ako ng August, pwede kong gastusin hanggang 3 months. Lumabas uli ako. Pagdating ng January, pasok na naman ako. Pwede po yun. Kasi multiple entry. Basta every time na papasok ako, 3 months from the time of arrival. Okay, basahin natin. Psalm 106 verse 15. Okay. Verse 14 and 15, basahin natin. Ready, go. But lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert. Ano po ito? Alam ho ninyo na sa paglalakbay po sila, ang hinahanap nila steak, hinahanap nila unbox lechon manok. Naghahanap sila ng, ano yung binibili yung tea? Milk tea. At ang kanilang ugali, they lusted exceedingly in the wilderness and tempted. Sinusubok pa nila ang Diyos. Wala tayong karapatang sumubok sa Diyos. Alam niyo paano natin sinusubok? Akala ko ba naman tumutugon ng Diyos sa panalangin? Huwag mong subukin ng Diyos. Maybe the case is this. Iba yung gusto mo, ibang gusto ng Diyos. Alam ba naman ang susunod ang Diyos sa iyong kagustuhan? Hindi, mali. Ang dapat sumunod ikaw. Sundin mo yung kalooban ng Diyos. Suriin ninyo ang inyong mga puso. Why accuse God na hindi tumutugon sa panalangin? Kung hindi tinugon ang iyong panalangin, simple ang mensahe ng Diyos, that is not God's will. And then you submit to the will of God. Yan ang problema sa atin eh. Akala natin ang panalangin ay shotgun na wala nang magagawa ang Diyos. Kaya nga sa turo ni Kristo, thy will be done in earth as it is in heaven. Kung ano ang mangyayari sa langit, yun din po ang mangyayari dito sa lupa. Ano nangyari? Look at verse 15. Look at this. Ibinigay ba ng Diyos yung gusto nila? Ibinigay. Mapilit kayo ha. Ito yung tinatawag na permissive will. And He gave them the request. Pero anong nangyari? But sent leanness into their soul.
Ano ibig sabihin nun? Nagsugo naman ng Diyos ng kapayatan, naging malnourished ang kanilang kaluluwa. Mag-ingat tayo, mga kasama, na ibigay ng Diyos ang gusto natin. Hindi tayo perfect eh. Ang liit at ikli ng ating nakikita. Hindi natin nakikita ang kahit na yung mamayang hapon, hindi natin nakikita. And therefore, we should walk by faith, not by sight. Alam niyo, ako talaga yung nagpapasalamat sa totoo po ito. Papasalamat ako na hindi nangyari ang marami kong gusto. At kung hindi, wala tayong matatanggap libang ibigay ng Diyos. Kung hindi ibinigay ng Diyos, ang ibig lamang sabihin ay strong message from God, that is not my will. Or maybe God is telling us, learn to submit to my leadership. Hindi pa ho tayo perfect. Hindi pa ho tayo ganun kamasunurin sa Diyos. Kuminsan parang nga tayo mga bata. Tutuwa tayo pag pinagpapala tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi ka pinagpapala ng Diyos, hindi mabuti ang Diyos. Kaya nga, binabara ko talaga yung nakatanggap ng maraming pagpapala, sasabihin natin, God is good. Kahit hindi ka pinagpala, God remains good. Tandaan natin yan. Because that is His nature, and His nature, and He is immutable. He never changes. The consequences of deviation from God's will, number one, troubles came in. Pumasok ng kaguluhan sa pamilya ni Abraham at Sarah. Ayoko na magulong pamilya. And everyone must know who abides under my roof na ayoko na magulo. Number two, Sarai was despised by her maid servant Hagar. 16 verse 4, and he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Ibig sabihin, mistress is the opposite of master, hindi mistress na kabit. The way it was used here. Ang mistress dito is the wife of the master. Hinamak niya na si Sarai. Ako may anak, ikaw wala. So galit na si Sarai. Sunod niyang ginawa. Number 3, Sarai blamed her husband, Abraham. Wow. Whose idea? Sarai. Pero ba talaga yan, Sister Maria? Nangyayari ba yan? Ha? Ha? Nangyayari ba yan, Tere? Ha? Nanay, so nangyayari. Sister Annabel, na ang may idea si Mrs. nang pumalpak si Mr. Am. Parang isang kapatid dito, sabi, ang hirap pa naman, sa totoo lang, mas mahirap magsuri ang babae. Dapat magsuri, ang gagawin iiyak. Kami namang mga lalaki, ako na umiyak, okay na lang yun. Eh kaya tuloy, nasanay. Eh meron ka dati isang member dati dito eh. Sabi niya, pag inaaway daw siya ng miss niya, dati umiiyak pa siya. Siya pa umiiyak eh. Pero dumating na pa, natuto na siya magmatigas. Again, mali na naman. Basahin ko po sa inyo, verse 5, and Sarai said unto Abraham, my wrong be upon thee. Ang mali ko, ikaw dapat sisihin. Sipin mo yun. Inamin nga naman mayroon. Pero ikaw mananagot. I have given my maid into thy bosom, and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. But whose idea was that? Yan ang dapat matutunan natin, mga mister. Kung sumunod tayo sa maling pinagpasyahan ng ating misis sa kaduluduluhan, ikaw pa rin ang sisisihin kahit na ikaw ay sumunod sa iyo sa gusto ng iyong misis. Tama, Reden? Sundin natin ang kalooban ng Diyos.
Sa Tagalog dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw dapat ang sumuway sa kanya. Isipin mo yun. Kahirap naman nun. Inutusan niya, kung hindi sinunod, aawayin siya. Nung sinunod na buntis, galit siya. Ang Panginoon ang humatol kung sino sa atin ang tama. Number 4, a wrongful decision resulted to more wrongful action. Pakinig kayo na maigi, husbands, you are a judge. You make judgment kung saan direksyon sa ng iyong pamilya. May sumusunod sa anak, dadalhin sa trabaho, susunduin sa trabaho, ibabalik sa bahay. Ano yan na yun? Nakakalibre ng pamasahe. Mali. Mali, mga kapatid. Tandaan nyo, a wrongful decision will result to more wrongful actions. But Abraham said unto Sarah, behold, thy maid is in thy hand. Do to her as it pleaseth thee. Again, napansin po ninyo, sila-sila na lang din naman. Hindi nagsabi, sige, tanungin natin anong gusto ng Diyos. Buti na lang ang kapangyarihan ng Diyos overrules our wrongful decisions. Ang sabi ni Abraham, sige, nasa kamay mo yan, ang iyong alipin, gawin mo kung ano gusto mo. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Pinagmalupitan. Sa Tagalog, sumagot si Abraham, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Ito masakit. Ito pong masakit. Alam ba ninyo, apektado tayo ng mga maling desisyon ng mag-asawa? Even until now. The fruit of this wrongful decision is still being felt and experienced today. Listen carefully. Your decision today will have lasting effects that even when you are dead already, it still affects others. Verse 11 po, nabasa ko na po yung verse 10, verse 6. Pakitanggal mo nga yan, Brad, para mag-focus ako dun sa 11 and 12. Tumakas po si Hagar, pero siya po ay hinanap ng Diyos. Natagpuan po siya ng anghel. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy affliction. Yan ang ibig sabihin ng Ishmael, ha? Because the Lord hath heard thy affliction. Verse 12, and he will be a wild man. This Ishmael that will be born will be a wild man. His hand will be against every man. Warrior ito. Palaaway ito. And every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his brethren. You know who is this? Israel is recognized as the father of the Arab nation, the Islamic countries. Okay.
Our decision today that we'll be making will have a lasting effect. It goes beyond our life, our lifetime. Mararamdaman yan ng ating mga lilim, ng ating mga kapwa-apo. Are you a leader? Question husband. You are. And you should, because you are. And wives, submit to your husband's leaders. Tama na po yung lahat na lang ng bagay pinag-aawayan. Pasakot tayo. Pero tayong mga lalaki, sumunod tayo sa ating Panginoon. We'll continue our study. Any questions? 2 preachings po yun, mga kapatid. You did it in one city. Kasi kung wala naman kayo, pero mamaya, itutuloy ko po the birth of Isaac. And then the story of Jacob. I'll try doing it 2 times. Any questions? Any disagreement? Mas maganda po yan pag may hindi kayo sinasangayunan, ipahayag nyo. Kasi kung tama naman yung disagreement, dapat umagri ako sa inyo. Di ba? Kung tama ang inyong disagreement, mapakita niyo, basta mukhang mali yung sinabi niyo. Pero kung mapatunayan kung tama ang aking sinasabi base sa Biblia, huwag kayong maghimagsik, magpapasama kayo. Okay? Ang kalooban po ng Diyos ang siyang mangyayari, kailanman hindi ang atin. Kasi pag nangyari ang gusto natin, ibinigay ng Diyos, mga kapatid, magiging malnourished ang ating mga kaluluwa. Linis, and He sent linis unto their soul. Gusto mo ba yung tire? Laki-laki ng katawan mo, kaluluwa mo, pet-pet. At ang lakas ng tao, wala sa laki ng katawan, kundi sa lusog ng kanyang kaluluwa at espiritu. Tama, Earth? Tama ba, Nico? Ang tagumpay natin sa buhay, nakabase sa lakas ng ating espiritu. Hindi yan sa dami ng natapos mong kurso. May mga tao na nagtapos lang ng pan. Sa totoo, sa Pilipinas, marunong mag-English, magaling na eh. Di ba? Yan ang panukat. Pag magaling mag-English, matalino na. Isa lang po, English lang yun eh. English ka nga ng English, mali naman ang buhay mo. Punta ka sa Kongreso, matatalino daw mga tao. Ba't ang Pilipinas ang sama-sama? Alam niyo kung magagaling ang ating mga leaders, hindi ganito ang Pilipinas. Itong kalagayan ng Pilipinas ay larawan ng uri ng pinuno na meron tayo. Hindi lamang sa Malacanang, maging sa Kongreso at sa Senado. By the way, gusto ko lang sabihin din ito sa inyo. Alam niyo mga magulang, lagi kayong magkaisa sa patakaran. Huwag kayong mag-aaway sa pagdidisiplina sa harapan ng inyong mga anak. Alam niyo bakit? Ang mag-asawang hindi nagkakasundo, rebelde ang mga anak. At naglalagay pa kayo ng kan. Meron mga nanay na ganito eh. Kaya mo yung tatay mo. Sige, sa susunod, pag may pangala sa akin, kadala magsabi ko na sa tatay mo. Mali yun eh. Ang tawag doon, you're undermining the leadership of your husband. Pinahihina mo ang pamumuno. Dapat ang sabihin mo, isipin mo kasi kung tama yung inihingi mo. Ang sinasabi lang ng tatay mo,
Wala tayong pera ngayon. Huwag kang muna magpabili. Pwede pa naman yung sapatos mo. Eh, nahuli kita nung isang araw, hinakwak mo sapatos mo, kayo lumaki butas. Oh. Nagtutulungan kayong mag-asawa. Halimbawa, ang mister mo, hindi niya alam anong sasabihin niya. Pag kayo nasa higaan at wala nang nakaririnig, tulungan mo yung mister mo, sabihin mo, Dad, kailangan natin gawin to. Turuan mo yung ating mga anak. Sa tingin ko, ito dapat natin gawin. So without dictating on him, oh, hanggang sa natuto na yung mister, uy, marunong naman. Huwag gumana. Alam niyo, ang Kristiyano hindi matigas ang ulo. Kasi binago na yung puso natin. Ah. Sister Nas, matigas ba ulo mo? Tama si Brother Fidel. Sinisigawan mo kasi lagi si Brother Fidel. Okay. Sana po may natutunan tayo. Pasalamat tayo sa Diyos sa kanyang ginawa. Ang Diyos, kahit nawala ito sa atin, mabuti pa rin. Pero minabuti ng Diyos, tulungan tayo. Kaya bukas po ay magbibigay po ako ng anunsyo at pagpapaalala at pagpapaliwanag. Okay? Alam niyo, pag leader po kasi ako. Iba ho mag-isip ang leader sa miyembro. Ang miyembro po, madalas ang iniisip sarili. Ang leader ang iniisip, hindi ang sarili, kundi ang nakararami. Ang pangkalahatan. Yan mas tamang salita. Ipaliliwanag ko po bukas ang mga susunod nating gagawin. Ayokong magbigay ng salita na lalong mawawalan ng dahilan ang marami sa atin na hindi magpursige. Sinisisi ko nga sarili ko. Kasi masyado ko pa yung pinakiramdaman sa maraming panahon na ayokong mabigatan ng inyong sarili. Totoo yan. Kaya nagsisi po ako, sabi ko, bakit sa isang aspeto ng leadership naduwag ako? At hindi ko gagawin muli ang pagkakamaling yun. Na dahil may naririnig ako na mga negatibong salita, yun ang susundin kong negatibo. I will not follow negative thoughts and statements. Dapat meron tayong gawin to secure the future. Totoo po ang aking sinasabi, darating ang panahon, patay na tayo. Kung ating nailatag ng tama ang sistema ng church, yung pastor 30 or 50 years from now, down the line, he will not have a problem what I had experienced, the problem that I had experienced. Yan ang ating responsibility sa future. Ayusin natin ang pangkasalukuyan. At kung meron ang magiging problema in the future, hindi na yung iniwan nating sistema. Naintindihan ba ninyo? Malay mo, maging pastor dito, Brother Ronnie, apo mo pala. Gusto mo bang maranasan yung apo mo naging pastor ng Grace Life? Hindi natin alam eh. Magkakaanak si Kay. Saan ba si Kay? Oh. Di ba, Sister Risa, gusto mong maranasan ng apo mo yung naranasan ko? Na hindi ka makatulong? Oh, it is a responsibility. Dahil hindi natin hold it. O, ang anak mo pala, si Pura pala magiging pastor dito. Brother Anthony. O maging pastor. Kasi mga possible yan eh. Pero kung nailagay natin ang tama. Pero ngayon, ang tama, mahirap gawin eh. Ako talagang in-accommodate ko na huwag kayong mahirapan. Pero wala namang paghahanda sa future na hindi mahirap. The story of God's people was written by God's hands. And that is the story of every true Christian.
Nagtagumpay ka, it's because of God. Nag-fail ka, it's because of you. Pero inangat ka ng Diyos, that is the story of God. Every failure is written by us. But every restoration is the manifestation of God's powerful grace and mercy. Story. Kaya pagdating natin sa langit, kung may mga corona na tayo, Reden, hindi mananatili sa ulo natin. Pagdating ni Kristo, uhubarin natin at ibibigay natin sa paanan, ilalagay natin, ihandog natin sa paan ni Kristo. Bakit? Dahil si Kristo ang dahilan kung bakit nagtagumpay tayo. The story of God's people was written by the hand of God, and it is true to every story ng mabawat tunay na Kristiyano. Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. We praise you for your wisdom na aming natanggap sa mga aral na binasa namin. Help us to follow you. Gawin niyo po aming mga kalalakihan na good spiritual leaders. At ang mga babae, maging masunurin po. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kamalian, Panginoon Diyos. Akin pong ipinagtatagubilin ang isa't isa sa inyong kamay. Have mercy on us. Bless niyo po ang church. Bless niyo po ang aming service mamayang gabi. In Jesus' name. Okay, breakfast na po tayo at may lakad pa mga taga-payatas. Ilan ang pupunta ng payatas? Taas ang kamay. May magmumotor? Okay, magmotor ang iba. Yung kakasya dahil flat yung gulong ng ating sasakyan. Reden? Ayusin yung isang kotse, ha? Kung mas malaki masyado, si Brother Ronnie na lang magdadala sa pat. Brother Ronnie, pakilang, Brad. Pakilang. Yung sa gulong.